Sa ibang balita, ipinasusuri na ni Pangulong Aquino sa DOJ at NBI ang isinumiting initial affidavit na may lagda ni Janet Lim Napoles. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, hinihintay ng pamahalaan ng kompletong affidavit kung saan inaasahan ang buong listahan ng mga sangkot sa PDAF scam. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Ralph. Pinasusuri nga ni Pangulo Aquino si NBI at sa DOJ pinapa-evaluate niya ang listahan o yung initial affidavit na isinumite ni Janet Lim Napoles na mayroon ng lagda. Ayon sa palasyo, wala namang sisinuhin sa nasabing investigasyon. Pangulo Aquino sa DOJ at NBI na suriin at i-evaluate ng husto ang isinumiting initial affidavit na may lagdanan ni Janet Lim Napoles, ang umano'y mastermind sa pork barrel scam. Sa pahayag ni Justice Secretary Laila de Lima, sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda na nitong Martes lamang nagsumite ng pangunang affidavit na may lagda at notaryo DOJ. Nakapaloob sa naturang affidavit ang listahan kung saan sangkot umano ang 3 senador at 5 congressmen na nauna ng sinampahan ng plunder case kaugnay ng 10 billion pesos pork barrel scam at Malampaya fund scam sa Office of the Ombudsman. Ayon pa kay Lasierda, hinihintay pa ng pamahalaan ang kumpletong affidavit kung saan inaasahan na kasama ang buong listahan ng mga pangalan na umano'y nakinabang sa anomalya. Pagtiyak pa ng Malacanang sa publiko na walang sasantuhin sa investigasyon sa pork barrel scam. Sinabi ito ng palasyo sa paglutang ng pangalan ng ilang cabinet members na sina DBM Secretary Butch Abad, Agriculture Secretary Proceso Alcala at TESDA Chief Joel Villanueva na umano'y nagmula sa listahan ng whistleblower na si Ben Hurluy. We will file a complaint or an investigation, or rather a complaint to the Sandigan Bayan where the evidence warrants. And that has been the, regardless, friend or foe, and I'm saying this very emphatically, friend or foe, we're going through and analyzing wherever the evidence will take us. Kinuwestiyon kasi ng ilang grupo ang pananatili sa pwesto, partikular na ni Abad na posible umanong makadiskaril sa investigasyon. And for us to immediately assume that just because you're accused, you're already guilty, is totally unfair to anyone. And I'm speaking of friend or foe. And for that particular reason, again, let me emphasize that we were not hasty in filing cases against what media would perceive as opposition. In the same manner that you have seen the resolve of the DOJ to file cases against its own allies. You have seen that in the case of former Commissioner Rufy Biason. So, any allegation that we are currying or favoring our own allies is unfair. Paliwanag ni Lasierda, sumusunod sila sa proseso upang bigyan ng patas at karapatan sa mga akusasyon. The President has always said, kung may ebidensya, doon tayo. But look at in and of itself, the list is there. What does it prove? You have an affidavit which is unsigned. How do we proceed with that? So anybody can just, in law kasi ang tawag namin dyan sa unsigned affidavit, it's a mere scrap of paper. But, di ba kailangan, that's the reason why you have to have a name signed. You have the name swore to, because you're now saying, I am RG Cruz. I'm willing to stand by this statement. I'm ready to face those who are going to question me. And that's the start of the investigation proper. The President has always said that we will see. Kasi kung, alam mo ang sabi niya, kung lahat naman na accused, let's say kung may mga cabinet members, lahat accused, wala namang ebidensya, di pag tinanggal kayo, mawawalan ako ng tao. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.